Ayan. Hi guys! Welcome to our next episode ng ating The Design is Very timeline ni Mami Park. So, heto na. Finally, magka-college na ang Mami. Way back 2006. Yes. So, kung naalala nyo sa previous vlog natin, ang Mami Park ay bago nakapag-college, ilang years munang nahinto. No? So, exactly 20 years old, ako ay nag-enter into college. So, the course that I took or kung ano yung gumraduate ako ay hindi talaga iyon ang first choice ko, no? Bachelor of Science in Business Administration is really not my choice. It's choice by accident. O, diba? Kala ng iba, talagang yun ang kinuha ko, tamang-tama talaga kasi marunong ako sa negosyo, mahilig ako sa negosyo. But the truth is, hindi talaga yon ang aking gusto. Ang gusto ko kasi talagang kunin ay education. And gusto ko magturo sa high school and ang gusto kong i-major ay English. Oh, mali-mali mag-English at mag-grammar ang Mami Park, pero yun pa yung gusto kong gawin. Oh, 'di ba? Nakakatawa, 'di ba? Ironic. But kidding aside, talagang sa totoo lang, guys, yung mga nagsasabi ng mga viewers na, ay si Mami Park parang teacher mag-vlog, magturo, mag-explain, ganyan. Hindi ko nakikita ang sarili ko na ganon. Honestly speaking. Although frustration ko ang maging guro sa gusto kong gawin, frustration ko siya, but hindi ko nakikita yung sarili ko hanggang ngayon tungkol dyan. No? For me, it is more of learnings by sharing. No? Yun ang inaano ko. Yun ang lagi kong iniisip. So, marami akong pinag-examan ng mga universities. That time kasi, guys, ng mga panahon ko na yon, and even way back pa, mga 80s, 90s, when you are graduated from universities, lalo na yung mga prestigiosong universidad, ganyan, you are like more of, mas ahead or mas marami kang chance to easily get a job. Parang ganoon dati ang gumaga ng perception, no, sa Pilipinas. So that is why ganun na lang yung kagustuhan ko na sa university ako makapagtapos. So I took my entrance exam in BSU or in Bulacan State University. May mga ilan, no? Philippine Normal University especially, kasi sa Philippine Normal University ang kanilang specialty talaga ay for education. Lahat ng mga klase ng for education. Even conservatory, pwede kang mag-enroll doon. Okay. So I also took an entrance exam sa Polytechnic University of the Philippines, or also known as PUP. Ayan. So, bumagsak ako sa hindi university. University din, pero branch ng PUP dito sa amin, sa Santa Maria, Bulacan, kung saan nang sinilangan kong bayan. Now, what happened to those other universities na hindi ako pumasok? Hindi po ako nakapasa. Hindi ko alam kung hindi talaga ako nakapasa or kasi merong quota. Ganito po kasi yan. Sa mga entrance exam po, before hindi ko lang alam ngayon. Lalo na sa mga universities. Minsan, tatanggap sila ng applicant for, let's say for example, nang na-experience ko sa PUP Main. 14,000 kaming mag-e-exam, nung schedule ko na mag-e-exam kami, but they will only accept 7,000. Imagine that. Half of that ay hindi nila matatanggap. So, ano ang labanan? Pataasan ng score at syempre, talagang pasado ka, no? So, ganun din ang nangyari sa akin sa BSU. I didn't pass the exam. Literal, na hindi ko na ipasa. And then, sa Philippine Normal University, napakadali po talaga ng exam. Parang feeling ko pang high school siya talaga or pang grade 6. That is the truth, no? Lalo na mas more of essay ang kanilang exams. Napakadali. However, hindi ako nakapasok. May Martinez po kasi ang apelyido ko. So, nung ko, akala ko nakapasa ako dahil may Martinez. Hindi. Ang tingin ko kasi kung sino yung ang labanan na lang ay sino ang pinakamataas tapos yung papasok sa slot nila. Ganoon. So, giving the benefit of the doubt, yung self ko, so syempre sabi ko, ganun na ba ako kabobo? Ganun ba kahina ang utak ko? Well, in fact, talagang in real life, lalo na nung dati pa, talagang mahina ako sa written exam. Mas magaling ako sa ganyanan. Sa written exam talaga yan ang weakness ko. And everybody, all of my classmates when I was in college, even my, syempre, best friend ko, alam nila yan. No, hindi talaga ako matalino, hindi rin ako, hindi ko rin naman masabing bobo ako. Kumbaga ba parang below average ako, guys. That is the truth, no? Nag-college ako na nakaraos na lang ako, parang ganon, yung dating, no?
way back tayo doon sa hindi ako nakapasa sa main, hindi ako nakapasok. Kasi alam kong hindi ako makakapasa kasi ang dami kong di nasagutan, time pressure. Imagine ang mga kasabayan ko guys ay mga kagagraduate lang ng high school, fresh graduates, and others pa ay mga valedictorian sa kanilang mga probinsya. Imagine that. Way back 2005 or 2005 or 2006, parang papasok ang 2006 that time. Santa Mesa, PUP. And then, talagang nawala na ako ng pag-asa. I really thought na parang feeling ko hindi na ako makakapasok. Kasi, ayoko din pumasok sa private. Kasi guys, di ba walang exam sa private. Maraming mga private colleges na walang exam. Ang inaalala ko dun kasi yung financial. Kasi even though maganda yung takbo ng negosyo ng nanay ko, 4 na taon ang gusto kong kunin. So, I'm thinking talaga if talagang hanggang makagraduate ako, masusustentuhan ako, matutustusan ako. So, that is why, nung nag-try naman ako na merong branch dito sa Santa Maria, but that time, nung established na ang PUP dito sa Santa Maria, nasa pinaka tabi ng munisipyo. And ang ino-offer lang na course doon is, what you call that? Ano bang ino-offer doon? Entrepreneurial at saka HRM. Yun lang ang ino-offer na course. So, may plano na malapit nang gawin, ililipat sa malaking space, no? Parang bukid na dinevelop. Actually, gawa na yun that time. And then, nung mag-exam ako, doon na ililipat. And may mga upcoming course na magiging available. So, what I'm thinking is, mainam siguro kumuha na lang ako kung ano yung makukuha ko. Accountancy yata ang available that time. Accountancy, HRM, and entrepreneurial. So, syempre, di tayo sa accountancy. Hindi naman ako mahilig sa mga luto-luto. Hate ko nga ang magluto. Mas gusto ko maglaba kaysa magluto. So, ano pa ba ang babagsakan ko? Entrepreneurial, syempre, di ba? So, nag-exam ako. Sabi ko, huling ko na to, talaga, give up na ako. Kung di pa ako makapasa, ewan ko kung saan ako papadpa rin. So, sa kapalaran ko ay nakapasa ako. At hindi ako waiting list. Dito po kasi sa Santa Maria, may mga chance. May waiting list na tinatawag. Pag sinabing waiting list, ibig sabihin yung mga nakapasa at hindi pinush through ang enrollment nila, tatawagan or mababatak sa mga waiting list para mag-enroll. Okay? So, I'm not a waiting list. But here is the thing. I'm about to enroll. Mag-enroll na, no? Enrollment. Pinatawag ako sa dean. That time, si ma'am, kalimutan ko pangalan niya, yung first name niya. Basta mga Mateo family, that time, naghahawak ng PUP Santa Maria, yung branch dito sa Santa Maria. And it is full of dirty politics talaga sa totoo lang. So, pinatawag ako doon, no? And then, nalaman ko at nade-detect pala nila na kung nag-exam ka sa main. And in my surprise, sinabi nila na meron kang first offense and this would make you possible na hindi mo ma-push through tong enrollment mo. And I said, bakit po? Because we detected na nag-take ka ng exam in main. So, first offense yun. Kasi parang feeling nila, unfair yun sa mga ibang nakasama kong mag-exam. Ano ba tawag dito? Parang nandaya ako, ganyan. But the truth is, hindi naman talaga. So, sabi ko, ito na, this is it na pansit. Hindi ko na po pwedeng hindi ipaglaban ng sarili ko. So, I need to defend myself kasi tinatanong nila ako kung ano ang masasabi ko dito. And that's when they will decide if papayagan nila ang enrollment ko. So, I said, alam nyo po ba, 3 or 4 years akong stop bago ako mag-decide na mag-college. Hindi ko po afford ang private. And, for me po, yes, amin ko po na nag-exam ako sa main. And wala naman po akong idea na hindi na po pwedeng mag-take ng exam kapag po nanggaling na ng main. And, in that time po, kaya hindi ako nakapasa isa rin, bukod po sa nagbabalik tanaw sa akin ang lahat ng mga pinag-aralan dahil nga po ako matagal nang matagal na akong graduate ng high school. Aside from that, yung pong time pressure ay 1.5 hour lamang. 300 po ang general information sa mga subjects na mix na, yung parang mix na magkakasama na exam, and then po another around 150 or 200 items for the math. And then meron pang yung ano ba yung tawag doon sa mga exam na yung abstract. So, ang laki-laki po ng eskwelahan, excited ka, kasama na yung puyat, pagod, gutom, at yung nasyak ka, na mental block ka. Sa totoo lang po, ni isa wala akong natandaan na tanong doon. And, ibibigay ko na po ang decision sa inyo, dahil sa totoo lang po, hindi ko po talaga alam ang ginagawa ko nung nag-e-exam ako that time sa main. And comparing po sa pa-exam nyo, na binigyan nyo po ng 3 oras na mag-exam ang estudyante para sa mga
para sa halo-halong subject and binigyan nyo pa po ng bukod na oras yung math subject, wala pong dahilan para hindi makapag-isip, no? Nagkaroon po ako ng time na mag-scratch ng math, nagkaroon ako ng time mag-isip at balikan ang aking mga sagot bago ako makatapos mag-exam. And this helps me a lot to pass the exam. Yung time ko ay walang pressure talaga. And then, ang tagal ko pong pinangarap na maipagpatuloy ang aking pag-aaral. So, kung kayo po, nasa sa inyo po kung talaga pong hindi ako makakapasok, masakit po sa akin ito. And then they said, okay, it's just first offense, no? Hanggang 3 offense naman eh. So, you're in. Sabi ni, alala ko nun, si Sir Neil yata yung nandun, at saka si Sir Neil, at saka yun din nga, na din siya, siya din yung director. Si Ma'am Mateo kung tawagin. So, si Sir Neil, Mateo din yan. Teacher yan sa PUP sa Santa Maria ng computer. So, I'm so happy. Halos nun lang ako parang maluha-luha nung pagkatapos sabihin you're in. So, sabi ko, thank you po very much. Hindi ko po sasayangin yung opportunity, yung pagkakataon na binigyan niyo po ako ng slot. So, na-push through ang enrollment ng Mami Park. Okay. First time lang ako doon. Bakit? Kasi ganito po yan. Dahil nga nababalot nga ng kung ano-anong mga hocus-pocus at politika. Kaya po pansin nyo po, pag usaping politika talaga, na-hurt ako hanggang ngayon. Kasi nagpa-flashback sa akin yung dahil sa politika, nagka-leche-leche ang pag-aaral ko sa PUP. No? First, ang rules po kasi sa so naghigpit po kasi sila. Ang rules po kasi sa PUP that time, DOS policy. Ibig sabihin, kapag ka nakatres ka, hindi ka na po pwedeng mag-enroll sa second sem. And syempre, tulad ng sabi ko a while ago, ang kinuha ko po ay entrepreneurial. Kasi nga, yan ang tawag po dyan ay BSE, Bachelor of Science in Entrepreneurial Management. Ganyan, parang ganon. So, ang isip ko kasi noon, i-enroll ko na yon kasi kung hindi ko pa i-enroll yon, baka hindi ako makapasok sa university. Pwede naman ako mag-shift ng course kung sakaling magiging available na yung course na gusto ko. And then, why it happened na hindi ako naka-enroll ng second sem? Kasi po, nagtataka po ako, hindi pala nagtataka. Napaka-unfair na nangyari kasi that time napakagulo talaga. Dumating po kami sa point talaga na dinetect lahat ang mga apelyido namin, tapos may mga pinasagutan sa amin kung ano-anong mga tanong na parang kung sino ang mga bet ng family namin para iboto sa susunod na halalan ng mga mayor, ganyan. So, Martinez po ako guys. And kilala po ang aking lahi sa Santa Maria kung sino yung sinusuportahan ng Martinez clan. No? So, dumating kami pa doon sa point na halos talagang magpanggap na lang ang tatay ko kung sino yung susuportahan niya. Minsan halos di na nga lang kumikibo parang ganon. Kasi nga maraming basta magulo, okay? Now, kung aalisin naman natin yung pagdating doon sa politika, hindi politika ang pag-uusapan. Yung ikaw bilang estudyante, nung moment na yon, ang daming mga teachers, mga professor na mga hindi na babalik, hindi na magtuturo, no? Again, politika ang dahilan. And yung iba naman ay hindi na gusto yung sistema, parang ganon. And so, ang daming mga professor na hindi mo nahabol agad para ipa-review yung grade mo. At kung bibigyan ka ba ng special project or kung meron ka ba dapat gawin, may i-retake ka sa kanyang test, nang sa ganon ay maayos naman niya yung ibibigay sa yung grade. Kasi kung may stress ka, hindi ka nga mapupush through sa second sem. Basta kahit anong subject yon, basta kung may stress ka. Pagka 2.75 ka, pasado yon, pwede kang ma-push through sa second sem. And so, nagkaroon ako ng 2 subject na stress. Guys, 2 subject yon, ang bigat, ang sakit sa loob ko, na hindi ko matanggap. Sa totoo lang, wala akong nahabol na professor. Kahit nagre-reklamo ako sa dean, walang tumatanggap sa dean para magreklamo yung mga estudyanteng parang feeling nila hindi nila deserve yon. And so, isa pa sa pinakamasakit na nangyari sa akin that time is itong aking mga classmate na mga nagbabanda, supposedly, i-recruit nila ako as their vocalist. But, dahil nag-focus ako sa pag-aaral, dahil mas gusto kong mag-focus sa pag-aaral, and that time, yung aking stage fright ay hindi ko pa na-overcome that time. Talagang nahihiya pa ako. So, kaya, what I did is, nag-focus na lang ako sa pag-aaral. So, mga classmates ko na to, na mga lalaki na mga nagbabanda, hindi talaga sila masyadong uma-attend sa subject na kung saan ako bumagsak. Yung taxing, at saka yung subject na taxing, at saka yung subject na biology. Wherein, in those 2 subjects, super active ko din. No? Lahat ng subject active ako, guys.
talagang I'll make sure na hindi man mataas ang grade ko pag mga exam, but I make sure na pasado to. Okay? And then, in my surprise, hindi ako nakapasa ng biology, thinking na I was only the one in the class na laging nakataas ang kamay at lagi akong nakikipag talakayan sa aking guro. So, napakasakit na hindi ako nakilala, hindi ako natandaan sa pangalan ng aking professor. And take note guys, sa isang klase, parang high school, ilan kami sa loob ng room? Umabot kami ng almost more than 60 students sa bawat room, sa dami ng enrollees at sa kakulangan ng room. Imagine that. Okay. So, balik tayo sa mga professors. Hindi talaga ako, nagulat talaga ako. Imagine, tres ako, biology, minor subject lang yon. And then, yung taxing, major subject yon syempre. So, talaga sobra akong na frustrate. And then, nalaman ko, itong mga nagbabanda ko ng mga classmate, nakapasa sila sa lahat ng subject. Puro 2.75 ang mga grades nila kasi nakita ko yung mga class cards nila. And, sabi ko, actually, alam kong bagsak sila. Paano sila nakahabol na maipasa? Nalaman ko na lang, wala na rin yung professor, nagbulong pala dito sa mga estudyante na to, nabigyan siya ng specific na librong hinihingi niya, nire-request niya at ipapasa. Bumili sa recto tong mga classmate ko. Apakasama ng loob ko, galit na galit ako kasi kahit 10 libro bibiling ko para lang maipasa ako. Dahil di ko talaga deserve yon. Biruin mo, hindi naman masyado nag-a-attend ng klase yung mga banda-banda na classmate ko. At sila yung first championship ng banda doon sa school. Siguro nakilala sila dahil doon nakapasa sila. So, sobrang sama ng loob ko talaga. To the point pa na lumapit na kami sa mayor na kung sino din yung founder ng PUP Santa Maria, na sila yung talagang nag-push through nung eskwelahan. Naghintay kami sa labas, umano yung tatay ko, ganyan. Talagang wala, hindi nakita si Mateo. So, talagang dumating talaga sa point hanggang sa nag-enroll na dahil matatapos na ang bakasyon ng after ng first sem magse-second sem na. The sad part pa nito guys, talo ang mga Mateo. And it's about to take over na yung pamamahala ng PUP Santa Maria sa susunod na nanalong at bagong administrasyon. And talagang grabe. Kaya may trauma talaga ako pagdating sa mga politika. So, talagang napakasama ng loob ko that time. And then, yung mga classmate ko, ng mga hindi rin iba na nakapasa, na hindi sila talaga nakapasa, no? At kasama na rin ako doon, hindi nakapasa, wala, tres talaga nag-isip kami na may balita na may alam sila pang eskwelahan na madaling makapasok, which is the College of Mary Immaculate. Tapos, ang magagastos lang daw per sem na tuition fee is 7,000. All in na yon, ladderized pa yung subject. Ibig sabihin, hanggat may makukuha ka, hanggat kaya mo na kahit full load ka sa subject, okay lang. Basta kaya ng schedule mo. So, talagang yung grabe, maalala ko yung first pagpasok ko dun sa Immaculate. 32 loads ang aking nakuha dahil naghahabol nga ako para makagraduate ako sa tamang year na makakasabayan ko talaga yung mga classmates ko. And then, so iba yung policy pagdating dito sa College of Mary Immaculate. Nag-enroll ako at talagang wala ding exam. And then, hinabol ko kasi sa PUP po, 3 units lang ang accountancy. Dito po sa College of Mary Immaculate, 6 units po ang accountancy. Ganun po sila katindi. Kaya po alam niyo po ba, isa sa ipagmamalaki ko sa eskwelahan ko ngayon, sa eskwelahan ko saan ako gumraduate ng college, ay pagdating po sa mga accountancy students, talaga pong mga pumapasa at lalo po ang mga teachers. Now, meron pong accountancy, education course sa College of Mary Immaculate. But the sad part is Filipino, major in Filipino. So ibig sabihin hindi ko pa rin siya gugustuhin. So pero merong subject na merong course na related sa pinanggalingan kong kurso kasi entrepreneurial ako. Meron silang Bachelor of Science in Business Administration, major in Management. So pasok ako sa banga. So, yun ang nakuha ko. Hanggang sa yun na rin ang tinapos ng Mommy Part, no? Napakaganda ng college life ko. I can say, maganda, na mahirap, na masarap. Dumating din ako sa point na may mga naging bagsak akong subject at nag-retake ako. Kasi, sa hirap ng sitwasyon ko that time na self-supporting na ako nung tumungtong ako ng 3rd year. Kasi, 2 years lang ang sinagot ni Lola Park nyo dahil nahihirapan na daw siya. So, gumawa ako ng paraan. Nandyan na talaga yung
nag-silver ako na dahil kasagsagan ng silver that time. Nagtinda ako ng mga beauty products. Pumupunta ako doon sa mga kaibigan ko na mga naging kabatch ko na mga dapat mga nag-Japan, na ako hindi nakapag-Japan, no? Sila nakapag-Japan na, hanggang sa naging veteran ng mga nagja-Japan na, no? Ganon. And then, handyan yun to the point na para akong alalay nila, julalay nila, ako taga-bitbit ng mga pinamili nila, sumasabit ako sa mga gimmick nila, kasi pag nag-aaya, gusto kasama, ganyan. Dumating ako talaga dun sa ganung point. And I am so worse that time, and at the same time I'm in a good I'm in a good status kasi nag-aaral nga ako. Sabi ko temporary lang ito, pag nakatapos ako itutuloy-tuloy ko na yung mga pangarap ko. Yun ang sinabi ko. And if I have time pa na habang nagtatrabaho ako, bumalik ako ng college to take up my favorite course, no? Yun talaga, balikan ko talaga ang course na education. But maraming nangyari. Minsan nagpaplano ka talaga, hindi yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos, or hindi iyon ang nakalaan para sa iyo. Ika nga hindi iyon ang faith mo. So I remember when I was about to start na ng first sem ko ng graduating ng fourth year. July 10 nalaman ko buntis ako, no? So hindi ko na po i-elaborate pa at ikikwento how the kid's father, how we met, no, paano kami nagligawan, paano nangyaring naging kami, paano ako dumating sa point na nabuntis ako. Basta doon na, mag-fast forward tayo, nabuntis ako. And that is a big mistake that I've ever done in my life nung mga moment na yon. That's what I feel. To the point na I decided na baka hindi ko ituloy si Kauri ko, kasi panganay yun yung si Kauri ko. Hindi ko siya ituloy kasi talagang masisira talaga ang pangarap ko, kasi I was about to plan to fly in Germany after I graduate, kasi kung sakaling makakagraduate, kasi meron kaming kaibigang pastor na he's willing to help me with my visa if gugustuhin ko na magtrabaho doon. So kaya that time talagang nagpupursige ako hanggat kaya ko. But the sad part of that moment is talagang nung July na yon, July 10, na fourth year college ako, ay nabuntis ako. And I really don't know what to do that time. I was about to read of Kauri in my tummy. Kaya lang hindi kaya ng katawan ko, and nagpakagutom ako, nagpakatalon-talon ako, talagang basta. Pero wala naman ako masyadong ininom na kung ano-ano para i-abort siya. And ang sabi ko, talagang sobra akong humingi talaga ng patawad sa Diyos that time, na sabi ko, nung hindi ko na kaya, sabi ko, total naman, ginawa ko to, panindigan ko, face the consequences. Yun yung nasa isip ko that time. Kung kumakapit ang anak ko, kakapit din ako. Isa lang talaga yung hinihiling ko, na sana kahit buntis ako, maipagpatuloy ko yung pag-aaral ko, payagan ako ng eskwelahan. And it happened, indeed. College of Mary Immaculate let me to continue my studies. And known by all students and teachers and the owner of the school na ako ay ahead of age sa mga classmates ko. And if they will think na ako ay magiging bad influence or whatsoever, they know na ako talaga ay self-supporting, may edad na nag-start mag-college, something like that. And so that is why I'm so happy. The decision is, pwede ako magtuloy ng pag-aaral. And if it's my uniform ay hindi na mag-fit sa aking katawan, I'm allowed to wear na mga preggy dresses. So, that's it, no? So, tinuloy ko yung aking pag-aaral. But before that pa, paano naman yung mga panahon na itutuloy ko yung paano naman yung mga panahon na sasabihin ko sa magulang ko yung nangyari. No, that time buhay pa ang tatay ko. So talagang sobrang napakasama ng loob ng tatay ko that time. Alam niyo po, nung nagtapat ako sa kanya isang gabi yon, and then nasa labas kami ng bahay, yung mukha niya, makikita mo lang yung ekspresyon ng mukha niya kapag tinatamaan siya ng mga nagdadaan na sasakyan. So talagang sobrang nanginginig ako, na sabi niya, gusto mo ba ng kape? Anong gusto mo na? Kasi that time, I was living alone with my dad. College ako. Dahil ang pamilya namin, ang Lola Park nyo, may buhay na siyang sarili with her new husband. And then, ang mga kapatid ko, may mga asawa na yung iba. May mga asawa na. Tapos ako, college ako. So,
Yung bunso namin, nandun naman nakatira sa kapatid ko na isa. So, I'm all alone living with my dad. And so, talagang super close kami. Ika nga, papas girl ako. No? Alam naman ng lahat ng magkakapatid yan, mula sa unang mga kapatid namin, sa unang family. And so, nung nagtatapat ako na ganun, nagpa-flashback lahat sa akin kasi, pinakikiramdaman ko muna siya. Kasi nagpa-flashback lahat sa akin yung every time nalalabas kami. Kasi, di ba, pag dalaga ka na, hindi ka na basta lumalabas. So, madalang ka nang lumabas. Kasi iba na yung circle of friends mo, ganyan. So, iba na yung trip mo. So, pag lalabas kami, para lang bumili ng ulam, sa talipapa, pag makikita kami ng mga neighborhoods doon, mga kakilala namin doon sa lugar namin, ay, Mama Quinten, yan na pala ang anak mo, ganyan. Oo, eto na nga, college ngayon yan, kumukuha yan ng business administration. Ganun pa yung ano niya, ganun pa siya ganun pa siya magbigkas ng course ko. So talagang sobrang proud na proud siya sa akin kasi breaking the record at saka talagang proud and pride ako ng tatay ko that time na to the point na sasabihin niya talagang sa lahat ng mga anak niya, ako lang ang nagpursiging mag-aral. Na kahit hindi siya, na kahit na ngayong mahirap na siya, ay nagpursige akong mag-aral at 4 na taon. Kasi tapos naman yung dalawa kong ate at kuya ng 2-year course ng Associate Bachelor ng Computer Science sa STI. And sponsored yan ng isa namin kamag-anak na mayaman. But me, talagang naging self-supporting din ako and walang tulong ng kahit na sinong kamag-anak. No? So kaya noong panahon na yon, nagpa-flashback lahat yung mga ano sa akin kung gaano ka-proud ang tatay ko. Tapos nabuntis lang pala ako, baka hindi ko na maituloy yung pag-aaral. Masisira lahat. So, nung sinabi ko nga na buntis ako, sabi niya, isa lang yung sinabi niya na hanggang ngayon talaga, mamamatay siguro ako na matatandaan ko. Alam niyo po, sinabi niya sa akin, sa lahat ng pinakatanga, ikaw ang pinakatanga. Sa lahat ng tanga, ikaw ang pinakatanga. Yun yung narinig ko. Promise, sa tanan ng buhay ko, nung lang ako sinabihan ng tatay ko ng ganoon. So, sabi ko, wala akong magagawa. I need to accept all those hurtful words from him kasi nabigo ko siguro siya, mabibigo ko siya, malamang na mabibigo ko siya. Pero ang sabi niya sa akin, if itutuloy ko ang pag-aaral ko, kasi paano pag-aaral ko, 'di ba? Paano ko makakaraket? Buntis na ako. At that time nag-i-start na rin ako magbanda. I was about building up my own band, no? Yung ganon, yung tinutuloy ko yung career kong naudlot, parang ganon. So talagang ang sama ng loob ng tatay ko and even my mom, no? But my mom hindi ganoon na katulad sa tatay ko na sobrang hurtful. Kasi nga syempre. Pero umiyak si mami, umiyak si Lola Park. And so, sabi niya hindi po pwedeng lumaki dito tiyan mo. Syempre kahit paano yung tatay ko na yung kahihiyan, 'di ba? So dun dapat lumaki yan sa lalaki, ganyan kasi alam na niya kung sino yung magiging ama. And so, kinausap ko tong isa, yung daddy ng mga bata, na sabi ko, ganun nga yung decision, na dapat sa inyo lumaki yung tiyan ko dahil nga ganito, ganyan. And then I still continue my studies without the support of my husband. No? Ako, pati nga minsan yung pagpapacheck up ko, minsan yung pagkain ko ng gusto kong mga pagkain, ako yung gumagawa ng paraan para ako lang din yung, ako yung gumagawa ng paraan din halos para mabuhay ako. Kasi that time wala siyang trabaho, on and off talaga. No? Construction, kung ano-ano, ganyan. So, anyways, moving forward, nakatapos ako awa ng Diyos, and before ako naka-walk sa aisle ng graduation rites namin, nanganak na ako. So, it's 15 days before ng aming graduation, nakapanganak na ako. Kasi February 19 ko pinanganak si Kauri, March 15 nag-graduation na kami. So, yung aking participation when it comes to our thesis by group, yung thesis namin, ay mga documents na lang, yung mga paperworks. Niloloko nga ako ng mga classmates ko before. Mas mag-inam pa palang mabuntis kasi special treatment. No? Biruin mo, may isa kaming subject sa anak ng may-ari ng school, yung meron kaming subject, no? Parang history yata, world history yata yung subject namin, tsaka EPP, yung English Proficiency subject namin, nasa 3rd floor ng hindi na nga kaya ng tiyan ko nung lumalaki yung tiyan ko. Nag-request ako, sabi ko, Ma'am Pia, pwede po ba na i-ano na lang natin yung klase natin sa baba? Kasi hindi ko na po kaya talagang mag-aakyat. Ngayon, alam nyo guys, nasunod agad yon, agad-agad nagpahanap ng room si Ma'am Pia para doon kami magklase kasi hindi ko na nga talaga kayang umakyat. Tapos binigyan din ako ng baby shower ng mga classmates ko that time. Ang daming mga magaganda ring nangyari sa akin. Si Mylene, laging nakabuntot sa akin yan. Lagi akong hinahanap niyan. Lagi akong dumating din sa time na hinimatay ako sa school. Everybody are
na napapraning kasi buti na lang merong clinic sa tapat ng school namin na naitakbo agad ako. And so yun, so sa madalit sabi ng nanay ko, ayan ang diploma mo, ang iyong baby, si Kaori, no? Wala pa siyang 1 buwan that time. Yan. So, yun yung college life ng Mami Park. So, itutuloy naman natin ang ating, the design is very timeline, after ko namang makagraduate. No, diba? So, ito yung lesson sa ating, vlog for today. Ano man ang mangyari, ituloy niyo yung mga pangarap niyo hanggat may chance, may pagkakataon. No? It doesn't matter kung ano man pa ang pinagdadaanan niyo. Pwedeng magpahinga, pwedeng huminto for a while, pero syempre, handun pa rin yung ipopursue. Marami po kasi ang mga estudyante na college, tapos nabuntis, naging nanay, hindi na nila binigyan ng na ituloy pa yung pag-aaral. And siguro din kasi, yung support system kulang. So, shout out sa mga parents na if it happens to your kids, sana hindi ma-close yung tulong nyo sa sa mga anak nyo. Kasi ganito, lalo na po kung babae yung sa side nyo. Bakit? Kasi yung pag-aasawa niya, hindi pa rin din kasiguraduhan nyo. Nabuntis lang siya. Kung makatapos siya, at least, kahit maaga siyang naging ina, makakasurvive siya kung hindi mag-workout ang kanyang relationship ng may asawa. So, ibig sabihin, kahit papaano, may tatahakin pa rin na magandang buhay sa hinaharap, or meron pa rin magagamit na tools, magagamit na education yung anak nyong nabuntis ng maaga, at sinuportahan yung magpatuloy sa pag-aaral, nang sa ganun ay maka-go on siya sa buhay niya. So, ang laking bagay po talaga. Mahirap nga sa part ko, guys, kasi wala akong taga-suporta, sarili ko lang. No, buti na nga lang din, nag-ipon ako ng pera, no, para mairaos ko yung 1 year ko na yon. At naalala ko noon, nung gagraduate na ako, wala akong pambayad ng pang graduation. Nang hiram talaga ako kay Lola Park niyo. Humingi na talaga ako ng tulong. Kasi sabi nga niya, ano ba 'yan? Salita nga nun kung kailan ka nag-asawa, saka ka humingi ng tulong sa akin, saka ka naging asa, samantalang hindi ka naman asa sa akin nung wala ka pang asawa or di ka pa nabubuntis. Nilunok ko na lang lahat ng pride na yon. No? So, sa atin namang mga anak na magkakamali, accept the fact na nagkamali tayo, and yung consequences harapin natin ng may tamang desisyon na kung nagkamali tayo, this time bumangon tayo at itama natin ang mali natin. So talagang I'm so happy with my decision na i-continue ko yung pagiging mami ko sa anak ko, inilaban ko talaga, and talagang sa mga saksi, sa mga paghihirap ko at sama ng loob na inabot ko nang nag-aaral ako tapos buntis pa ako, si Mylene, yung best friend ko. Alam niya yung mga nangyari sa buhay ko talaga that time, no? So, pag-aalalahanin ko siya, guys. Grabe, pag-iisipin ko, nakaya ko pala yon, no? But, lagi kong iniisip, kahit hanggang ngayon, at kayo sana, no, lalo na mga mami na tayo, no, wag nating hihinto yung ating support sa ating mga anak hanggang sa kaya nilang tumayo sa kanilang mga paa, no? And sa aking alma mater, thank you very much po for fulfilling my dreams na makatapos ng pag-aaral. Sa mga naging professors ko na they giving me a lot of chance para makakope ako sa mga subjects na nahihirapan ako. To my best friend na naging support system ko rin talaga at all times, especially nung pinagbubuntis ko si Kaori. To all my classmates, to all my professors and instructors, thank you very much. To all my colleagues, to all my bandmates, no, both campus and both outside, maraming salamat. And dahil sa pagbabanda ko sa loob ng school, kahit hindi ako nakakapag-field trip nung high school ako, naranasan kong mag-Enchanted Kingdom, naranasan kong makapasyal. Kasi, being a band member in campus sa school, ay binigyan kami ng treat na mag-excursion kami ng mga nagpe-perform sa school. So, nagamit ko rin yung nagamit ko yung simple talents ko na kahit hindi naman ako professional at magaling, pero nagagamit ko siya sa magagandang bagay. So, kaya yung music talaga, kahit hindi na ako marunong kumanta ngayon, nandito lang sa sarili ko yan. No? Di mawawala. So, that is my college life. And, yun nga, sa next nating pag-uusap, ang pag-uusapan naman natin ay yung ano na ang naging buhay ko bilang nanay, may asawa, at anong mga naging racket ng Mami Park. Hanggang sa mapunta tayo up to present. Okay? This is Mami Park and this is Team Park. Bye! Fighting! Mwah!